Alam niyo po, magsisimula na po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, lumaki po tayo na kinukwentuhan tayo ng storya. Nung bata kayo, naalala niyo ba yun? When we were young, when we were kids, we were told stories. Ano ba mga istoryang kinukwento sa atin? Mga fable, mga fictions, yung mga katang-isip, At isa sa kilalang nagkukwento ay ito. Inabot niyo ba siya? Si Lola Basyang, yung mga kwento ni Lola Basyang. Maraming kwento si Lola Basyang, Para sa mga bata, marami siyang kwento, At tumigil ho ba ang pagkukwento nung bata tayo? Pagtanda ho natin, when we became adults, the story or meron pa ring mga kwento tayo na pinag-uusapan. Alam niyo po, paglaki natin, tuloy-tuloy po ang pagkukwento ng tao. At sa mga lalaki, pag nagpapagupit po sa barbero, merong kwentong barbero. Kung yun ay fiction sa barbero, anything under the sun. Kasi ang hirap naman ng nagugupit sa'yo. Tahimik kayo pareho, parang walang pansinan. Nagiging masaya ang grooming session dahil sa kwentong barbero. Anything under the sun. At alam niyo ho, ang tao ho sa katotohanan ay napakahilig magkwentuhan. We love to tell stories. We love it. We love to tell stories. At ano kaya ang dahilan bakit nagkukwento tayo? Ano kaya ang dahilan? What is the reason why we love to tell stories? Even when we're kids, when we grew up, there are stories. Let me give you some reasons why we love to tell stories. Una po, because when we hear of stories, we are being entertained. Na-entertain tayo. Masaya po pag may kwentuhan Tama ho ba? Masaya na-entertain tayo. Nagkakape kayo, may kwentuhan. Di ba? It entertains us. Also, it informs us. At alam niyo po, kasi ang pagkukwento ng storya, ay part of our social connection. Parte ito ng social connection. Nako-connect tayo pag nagkukwento tayo. We tell our story, they tell their story, and we connect through stories. It's part of our social connection. At ang pangatlong dahilan, bakit people love to tell stories, it's because by the way, bago yun, meron bang mga bumabangka pagka may kilala ba kayong bumabangka sa kwentuhan? Yung bumabangka, yun yung nagdidikta saan pupunta ang usapan. Siya yung bida-bida sa grupo. Ikaw ba yung bida-bida sa grupo? Yung siya yung nagdidikta saan ng kwentuhan, siya yung magpapatawa, siya yung magdadala ng usapan. In other words, kaya bangka siya. At pangatlong dahilan, it's because it's part of human nature. Parte ng natural sa tao ang kwento. It's part of human nature. It's natural to us to tell stories. At kung iisipin nyo, talaga lang, Pastor, alam niyo po, ang mga taong advance mag-isip, alam nila yan. They capitalize on this truth. Those who are advanced in thinking capitalize on this truth. That it's human nature for us to tell stories. Tignan niyo ang Facebook, advance mag-isip. Diba? Meron diyang you create story. In a day, you post your story, and the next day, it's another story. Because people who are advanced in thinking know that it's human nature to tell stories. Alam nila na natural sa tao ang magkwento ng storya. Kaya pag nag-FB tayo, meron dong my story, your story, pamira. Inaral ho nila yan. Inaral nila ang psychology, paano ang tao ma-engage dun sa platform nila. Because people love to tell stories. And you know what? The most important story is your own story. Yung kwento mo. Ang isa sa pinakamahalagang istorya ay yung istorya ng buhay mo. Iniwala kayo doon? So today, the title of the message is My Story. What is your story? And let me lead you to a story of a woman na may matututunan tayo sa storya ng buhay niya. Tumayo po tayong lahat at basahin natin ang salita ng Diyos. This is a woman who had suffered bleeding for 12 years. Ano pong sabi niya sa Mark 5:25 onwards?
In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. Dinudugo siya ng 12 taon. May sakit siya. She had gone to many doctors and they had not done anything except cause her a lot of pain. May sakit, nagpunta sa doktor, pambihira. Imbis na gumaling, nakadagdag pa sa kanyang nararamdaman, na pain. Hindi nakatulong ang doktor sa kanya. Itong storya ng buhay niya. She had paid them all the money she had, but instead of getting better, she only got worse. Lahat ng pera na meron siya, binayad na niya. In other words, she's broke. Wala na siya. And yet, sana man lang, gumastos siya para magpagamot, sana gumaling. Hindi, lumala pa siya. Ang pangit naman ng storya na to. Lumala pa siya. 12 taon, may sakit, ubos ang pera, imbis na gumaling, lumala pa. The woman had heard about Jesus. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. So she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. Ang daming taong sumusunod kay Jesus at siya po hindi niya halos mahawakan yung damit ng Panginoon. Pero ito pong sabi niya, she said to herself, if I can just touch his clothes, I will be healed. Sabi niya sa sarili niya, kung mahihipo ko lang yung damit ni Lord, gagaling na ako. At alam niyo po, as soon as she touched them, her bleeding stopped. And she knew she was healed. Let us pray. Heavenly Father, we thank you today for your presence. Alam namin kasama ka namin. And we declare it today na hindi kami lalabas sa lugar na to na hindi mo kinakatagpo. We believe in you, Lord God, that you are alive, powerful, and present. Speak to our hearts today. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Makakupo na po tayo, mga kapatid. Pag pinag-uusapan pong istorya at kwentuhan, ano ba ang paboritong pagkwentuhan ng tao? Ano? Nagkakwentuhan tayo eh. Ano bang paboritong pagkwentuhan ng tao? Mga buhay-buhay, tungkol sa buhay-buhay. Yun ang paboritong pagkwentuhan ng tao. Hindi lang yung isang buhay, kundi mga buhay-buhay. Buhay-buhay. At sa buhay-buhay na pagkukwentuhan ng buhay-buhay, posible ba na ang pinagkukwentuhang buhay ay ang iyong buhay? Posible ba yon? Is it possible that their story is your story? Na ang pinag-uusapan nilang buhay ay ang buhay mo? Pwede bang mangyari yon? Na ang iyong buhay, ang kanilang pinag-uusapang kwento. In other words, it is you they are talking about. It is you. Naalala ko tuloy, may patalastas nung unang panahon, it is you they are talking about kasi may putok. Siya pinag-uusapan. Ewan ko, inabot niyo yung patalastas na yon. Wala na makaka-relate sa akin. Anyway, it is you they are talking about. Pwede ba yun na yung istorya mo ang pinag-uusapan? Yun ang pinag-iistoryahan? Yung istorya mo? Alam niyo po, may article na nagsabing ganito, whether it's workplace chatter, the sharing of family news, or group text between friends, it's inevitable that everyone who talks well talks about other people. In other words, sabi po dyan, saan mang lugar, sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, kapag kayo ay nagte-text o nagme-messenger, saan mang lugar, pag may usapan, may Correct. At sino kaya ang pinag-uusapan? Di ba? Mahilig ang tao sa may pinag-uusapan at madalas yun yung istorya ng iba. Kaya nga po sa Bible, kung tatanungin natin, yan ba ay bagong phenomenon na ang tao ay nag-uusap lagi tungkol sa buhay-buhay ng iba? Hindi po. Bakit po? Ano po sabi sa Bible? Noong unang panahon pa, ang tao mahilig na magkwentuhan sa buhay ng iba. Ano po sabi dyan? Gossip is so tasty, how we love to? Malasang-malasa ang chismis. Malasang-malasa. Ang sarap lunukin, ang bihira. Sa ibang version, ang sabi po dyan, there's nothing so delicious
as the taste of gossip. It melts in your mouth. Hira. Ano ba? Wala nang sasarap pa sa lasa ng chismis. Kaya ang marites, marami talaga sila. Yeah. Maraming nagpe-fiesta ng mga marites. Kasi it melts in your mouth. Pag nagsasalita, it melts in your mouth. Pambihira yan, no? It's not only today, but even in the old days, people are talking about other people. Diba, mamaya pupunta natin istorya ng babae. Pero bago po yon, tungkol po, kayo po ba'y biktima ng chismis o mga marites? Kayo ba, hindi sumasagot. Baka sila yung nagmamarites. Ako yung namamarites. Kayo ba ay nabibiktima ng mga ganito? Usap-usapan? Let me give you an aid against gossip. Ano po? An aid against gossip. Telling stories. Ano po? Bigyan ko kayo ng tulong. Ano ho? Paano ka tutulungan laban sa chismisan? Ano ho? Nang istorya mo ang pinag-uusapan. Unang-una po, AID. Yan, AID. Una po, accept the reality. Tanggapin mo ang realidad na ang tao mahilig pagkwentuhan ang kapwa niya. Realidad yan. At hindi mo naman yan mapipigilan. Tama ho ba? Minsan may lumapit sa akin, Pastor, ayoko na sumama sa grupo na yan, ayoko na sa kanila kasi kung sino-sino pinag-uusapan nila. Minsan pati ako pinag-uusapan nila. Ayoko na sumama sa kanila. Sabi ko, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Kahit nga ako, pwedeng pag-usapan. Tsaka ako, pinag-uusapan din naman ako eh. Di ba? Pero hindi ako magpapa-apekto doon kasi yan ang realidad eh. Yan ang tao. Di ba? Sa tingin mo ba, kahit hindi ka sikat, kapatid, pag-uusapan ka. Hindi mo kailangan sumikat. Yeah? Pag-uusapan ka. Tanggapin mo ang katotohanan. Pangalawa, dapat integrity must be on your side. Siguruhin mo lang na ang integridad mo maayos. Kasi kahit anong fake news sa'yo, kahit anong kwento sa'yo, kung ang totoo ay yung istorya mo ay tama at totoo, ay hindi ka magigiba. Tama po ba? It will not even harm you. Kasi kung ang integridad mo ay, pero kung ikaw talaga ay mali, masama, at napag-usapan ka, mahirap yun eh. How will you stand against this kind of treatment when you don't have any integrity in your life? So integrity makes you strong. Hindi ka kayang gibain. In other words, ano po, siguruhin mo lang ganon. Dahil kung hindi, kahit anong pagtatanggol mo sa sarili mo, kung ikaw talaga ang masama, wala kang magagawa. Tama ho ba? Pangatlo, don't be affected by it. Don't be affected by it because majority of the stories that they tell against you, you will not hear. Hindi mo maririnig. Because people love to talk behind other people's back. Hindi mo naman maririnig yun eh. Paano ka magpapa-apekto? Kung narinig mo, siguruhin mo lang na nasa katuwiran ka at tama ka. Ano ho? And this is how you silence this kind of people. Ano ho? This is how you silence them. Ano ho? Tuloy ho natin. Tuloy natin. Meron na tayong panlaban kay Marites. May panlaban ka na kay Marites ngayon. Ano? Why am I saying this? Because it doesn't matter what they say, it's what you say to yourself that matters most. Ulitin ko po, bakit ka nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba, samantalang ang pinakamahalaga at mas nakaka-apekto sa'yo, yung mga kwentong kinakwento mo sa sarili mo? Tanong ko sa inyo, nagkukwento ba kayo sa sarili nyo? O, kinakausap mo ba ang sarili mo? Sino dito kinakausap niya sarili niya? Di naman? Kinakausap niya yung sarili niya. Baka. Hindi, normal ho sa taong kausapin niyang sarili niya. You talk to your mind, you speak to yourself. Ano po? Diba sabi nga dun sa babae, and she said to herself, kung ano ang kinukwento mo sa sarili mo, yun ang mas makapangyarihan kaysa kinukwento nila sa'yo.
what you tell yourself and the stories you tell yourself are more powerful than what you hear outside of you. Nasusundan niyo ako? The most powerful stories are the stories that you tell yourself. Napuntahan natin yung babae. Ano ba storya ng babae na yon? Ano ba storya niya? Well, ito pong storya niya. Una yung storya niya, lumang storya na. Lumang storya. 12 years? Hindi na siguro to. Pinag-uusapan. Alam na ng lahat na may sakit siya at hindi siya gumagaling. Wala na po sigurong interest ang mga taong pag-usapan to. It's 12 years. It's an old story. No, hindi na siguro siya pag-uusapan pa. Lumang-luma na yung istorya niya. Wala na magkaka-interest. But it's the same story. Wala naman na bago. May sakit pa rin siya. At pangalawa, it's a long story. Why? 12 years may sakit. Pambihira. Ginagamot, di gumagaling. 12 years, it's a long story. Talo pa nito ang istorya ni Cardo Dalisay at ni Tanggol. Yeah? Talo pa nito. Nanonood kayo, natatawa kayo, nanonood kayo nun, ano? Grabe, lupit nun. Talagang bakbakan to the max yun. Talagang walang katapusan ng mga karakter doon. Di ba? Iniisip nyo ba kung aabutin pa namang apo nyo si... Ay, nako. Ang haba ng storya. Haba ng storya nila. Ano ho? Ito ang haba ng storya. Ang bira. At hindi lang mahabang storya. Napakasakit ng storya. Bakit? Wala na siyang kalusugan, wala pa siyang kayamanan. She's broke, she's broken. Wala siyang lakas, wala pa siyang pera. Ang hirap nun May sakit ka na, wala ka pang pera. Diba? It's a painful story. At kung iisipin ko ang ending ng story na to, ano kayang ending nito? Kung ikaw ay normal na tinitignan mo siya, baka iisipin mo, it might not have a happy ending at all. Ibang gusto natin sa mga storya ganito, and they live happily ever after. Gusto natin ang istorya matapos ng masaya, matapos ng maganda, pero parang ang istorya ng buhay niya, hindi matatapos ng masaya. Parang hindi nagagaling. Bagamat gantong storya ng buhay ng babaeng ito, siguro matagal na siyang pinag-usapan, laos ng istorya niya, at wala namang pagbabago, parang hindi matatapos ng maganda. Madidescribe ko po ang buhay niya, ang istorya ng buhay niya na parang pangit na storya. Pangit. Di ba? Ang pangit naman ang storya niya. Pambihira. Wala ng pera, may sakit pa, hindi gumaling, lumala pa, pambihira. Pangit ng storya. Parang wala ng happy ending to. Pangit ng storya niya. It's an ugly story. But although it's an ugly story for us to hear, hindi niya hinayaan na manatili siya dun sa pangit na storya na meron siya. At ito po ang problema natin mga tao minsan, hinahayaan natin yung pangit na storya ay manatiling ganon. She never allowed that ugly story to remain that way. Bakit po? Ano po sabi niya? Nung marinig niya si Jesus, the woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. She said to herself, itong story niya sa sarili niya. Kaya tanong ko sa inyo, ano storya mo sa sarili mo? Malamang ang storya niya sa sarili niya, hindi, gagaling pa ako, hindi, may pag-asa ako. Ito, mahawakan ko lang yung damit ng Panginoon, gagaling ako. And she said to herself, if I can just touch his clothes, I will be healed. This is her story to herself. Ito yung sinasabi niya sa sarili niya. Ito yung iniistorya niya sa sarili niya, pagdating ni Lord, gagaling ka. Gagaling ka pa. Kaya napakahalaga po ng istoryang iniistorya mo sa isip mo. Minsan nagpapa-apekto ka sa kwento ng iba, paano ka naaapektuhan ng kinukwento mo sa sarili mo? Yun ang tanong Mas naaapektuhan ka nun. As soon as she touched them, her bleeding stopped and she knew she was healed. What ugly stories are you telling yourself? Ano ba yung mga pangit na storyang iniistorya mo sa sarili mo? Yeah? Ano iniistorya mong pangit sa sarili mo? Na ang pangit-pangit ng buhay mo, buti pa yung buhay ng iba, ang ganda-ganda. Yung bang iniistorya, pangit naman ang buhay ko. Buti pa yung buhay nila, ang ganda-ganda. Pangit ng buhay ko at malala.
pangit pa ako. Di ba? Pagharap mo sa salamin, ang pangit na ng buhay ko, pangit ko pa. What an ugly story, no? Ano ang kinukwento mong pangit sa sarili mo? Kasi yung iba, pwede kang pagkwentuhan ng pangit tungkol sa'yo eh. Ang masaklap, ikaw mismo ang nagkukwento ng pangit tungkol sa'yo. Ano ang mga pangit mong kwento sa sarili mo? Baka ang kwento mo, bigo ako, palpak ako, failure talaga ako. Wala na akong mararating sa buhay. Yan ba ang kwento mo? Hindi na ako gagaling. Kasi merong ganyan, hindi rin gumaling, hindi na ako gagaling. Yan ba ang kwento nga, gumaling eh. 12 years na eh. Dinudugo eh. Yeah. Wala akong pambayad, mahirap lang ako. Hindi na ako makakaahon sa hirap. Di ko kayang bilhin yan. Yan ba ang kwento mo? Kailan lang mag-pledge, just upgrade na yan. Di nyo ako dapat isali dyan. Wala akong pambayad dyan. Di po bayad dyan, bigay po yan. Okay. Galit silang lahat sa akin. Galit silang lahat. No, mga drama natin sa buhay. Ano, yung mga kwentong pangit na kwento eh. Huwag ka nang kukwento sa sarili mo ng pangit. Mamamatay ka na. Di ba? Mamamatay na yata ako. Di ba? Nilalagnat ako ngayon. Baka leukemia na to. Di ba? Di ba? Nilagnat ka ng leukemia na. Di ba? Nagsuklay ka, nalagas yung buhok mo. Naku, nalalagas ang buhok ko. Talaga mo nalalagas ang buhok ng tao eh. Di ba? Mamatay na ako. Mamatay ka na. Wala kang magagawa, wala akong magagawa. Di ba? Naalila nila ako kahit saan ako mapunta. Sa opisina, alila na ako. Pag-uwi ko sa bahay, ako pa tagaugas ng pinggan. Naalila. Siguro, kaya ako pinangasawa nito para may alila siya. Yan ba yung kwento mo sa sarili mo? Paano may enjoy yung bahay nyo? Paano may enjoy yung pamilya nyo? Kung inisip mo, inaalila ka. Ako na lang lagi masama, ako na lang lagi masama. Pag hindi ikaw lagi ang masama, lahat sila masama. Di ba? Sama silang lahat. Di ba? Ba't ganun? Yung mga pangit ng kwento natin at wala akong kwentang tao. Yan ba sasabihin mo sa sarili mo? Wala akong kwenta. Ang bihira yan. The ugly stories that we tell ourselves, hear me, doesn't serve you well. Hindi ka pinagsisilbihan ito na maganda. Walang dahilan to sa buhay mo. Hindi ka nito pinagsisilbihan ng maganda. Ito ang mga kwento natin, stories of self-pity. Kaawawa naman ako, kawawa ako, kawawa ako. Diba? Hopelessness, wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang ako. Those are limiting beliefs. Those are limiting beliefs. Ano po? Betrayal. Yun nga, yung mga gossip, mga niloko ako, pinag-usapan nila ako, hindi ako sinama sa lakad. Yeah, may mga ganun eh. Hindi ko sinama sa lakad, tinrider nyo ako. Tinrider ka. Nakita mo, nag-post na sa beach sila, saya-saya, wala ka, di ba? Tinrider nyo ako. Yeah. Ganun ang storya natin minsan, sa sarili natin. The stories, be careful, because the stories you tell yourself internally will shape your reality. Yung istoryang kinikwento mo internally, will be projected outwardly. It will become your personal reality. It will be your personal reality. May isang kilalang motivational speaker, I don't know if you know him, ano po, si Tony Robbins. Sino kilala si Tony Robbins? Kung hindi nyo kilala, hindi rin kayo kilala. Okay, mag-alala. Okay, mag-alala, hindi rin niya kayo kilala. Pero sana kilala natin si Tony Robbins kasi kilalang motivational speaker siya. Anyway, sabi niya, the only thing keeping you from what you want is your story about why you can't have it. Think about it. The only thing keeping you from what you want is your story about why you can't have it. What's keeping us from having the best in life are the stories we tell ourselves na hindi mo kaya yan. Hindi ka magkakaroon ng ganyan. Para lang yan sa mayaman. No? Wala kang ibabayad yan. Diba? Hindi mo makukuha. You're not having the best in life because you have stories
in your mind na, that's not for me. I cannot afford it. I don't have the capacity para dyan. Ano po? And that is a limiting belief. Nililimitahan tayo ng paniniwala na yon. Sino naniniwala? Wala namang imposible sa Diyos. Ano, walang imposible sa Diyos. Pero may istorya kasi tayo na hanggang doon lang. Bawa tayo po, bukas tayo sa Robinson, we need to duplicate our equipments. Wala tayong extra equipment. That's why we are really knocking at your hearts, para po suportahan ito. Bakit po? We will be buying, every equipment here should be duplicated going there. Aside from the rentals, But we know we can. We believe we can. We believe the church should grow. Amen po ba? Kasi problema natin isa rito, parking sa may mga sasakyan . Sa worker pa lang, ubos na parking dito sa church. Diba? So paano yung ibang may kotse na sisimba, pag ikot-ikot dyan, paikot-ikot, parang eroplano, lilipat na lang sa iba. We need a really good place of worship. We want to win people over that area. But we need your support. And we do not believe na hindi natin kaya. Alam niyo po, yung ibibigay natin kay Lord, tandaan natin, pag magbibigay tayo sa Diyos, yung the best. Amen po ba? Kaya ang hamon ko sa mga leaders, sabi ko, mag-alay tayo sa Diyos ng pinakamagandang mabibigay nating gamit. Bakit? Diyos siya . Yeah, siya ang Diyos . Diyos siya . Kanino ka mag-alay? Sa Diyos . Kaya sa Diyos, pinakamagandang kaya natin. Tama ho ba? Hindi siya katulad ng tao . Sa tao nga, binibigay mo yung best . Sa Diyos pa kaya. Yeah. So you need to erase that limiting belief in your mind. That I have no part in it. I can't have it. No. Don't tell yourself that story. Amen po ba? Don't tell yourself that story. Because the story that you tell yourself is the story you become. And let me go to the Bible. Para biblical po, hindi po motivational speaker. The story that you tell yourself is the story you become. Nung ang bayan po ng Israel ay papasok na po sa promised land because God wants them to conquer the promised land and to live there a land flowing with milk and honey, a land of prosperity. But nung nagpadala po ng spy si Moses at bumalik para magkukwento na po sila, sabi na, totoo, masagana yung lupain doon, masagana. Kaya lang may mga higante doon . Yun ang istorya nila. There we saw giants, the descendants of Anak, came from the giants, and they were like what? We were like grasshoppers in sa sarili naming paningin, Sa nagsimula? Sa kalaban ba? Hindi. Sa sarili nilang paningin. Ito ang iniistorya nila sa sarili. Mukha lang tayong tipaklong dito. Mga higante sila. And so we were in their sight. And it happened. They never went in. They never went in. The story that you tell yourself becomes your own story. At alam niyo po, ang malupit sa storya, ganito . Ang storya pala ang laging natatandaan. It is so memorable. It is so memorable. Meron ba kayong kilalang tao na pag nag-istorya paulit-ulit, naka-100 ulit na siya, kinukwento pa rin niya? Meron bang ganon? May kilala kayong ganon? Kinento mo na yan nakaka-100 ka na nga . Natatawa kayo kasi may taong ganon. Hindi mo kailangan ikwento ng 100. Kasi ang sabi po sa Stanford Graduate School of Business, a story is up to 22 times more memorable than facts alone. If you would just show figures and you would tell a story, they would remember the story rather than the figures you have, numbers, and whatever report you said. The story that they would remember are the stories that you tell. And it's 22 times more memorable, yung istorya.
Kaya yung istorya natin dapat maging maganda. Tama ho ba? Maging maganda yung istorya ng buhay natin. Kaya lang ang tanong ganito, ang istorya ba ng buhay mo pangit? Sige nga po. Pangit na istorya ng buhay ko. Ba't ba ganito ang buhay, Lord? Pangit. Is the story of your life ugly? I have a good news for you. May good news ako sa'yo. If you think that your story in life is ugly, then I have a good news for you. Jesus can change your story. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Jesus can change your story. Kayang baguhin ng Panginoon ang storya ng buhay mo. Tignan niyo po itong babae na to. Tignan niyo po to. The woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touches his clothes. She said to herself, itong storya niya sa sarili niya eh. If I can just touch his clothes, I will be healed. As soon as she touched them, her bleeding stopped and she knew she was healed. The story changed. Nagbagong storya. Kayang baguhin ni Jesus ang storya ng buhay mo. Kung napapangitan ka, kapatid, napapangitan ka sa storya ng buhay mo, kayang baguhin ng Panginoon ang storya ng buhay mo. At pagandahin yan. At ganito, sumulat ng istorya. Sino naniniwala? Ang Diyos ay parte ng buhay mo na sumusulat siya ng storya ng buhay mo. Diba? Sabi nga, may plano ang Diyos sa atin. Hindi ka nabuhay sa mundong ito aksidente. May dahilan ng Diyos ba't binuhay ka. At kapag gumagawa ang istorya, ng istorya ang Diyos, ganito po, God writes a better story and He doesn't create it all at once. Ito ang matindi kasi. Gusto natin sa storya, alam na natin ang buong istorya. Pero pag sumulat ng istorya ang Panginoon, hindi niya isusulat agad ng buo para magtiwala tayo sa Kanya na kaya niyang gumawa ng magandang storya sa buhay natin. Amen o ba doon? God writes a better story and He doesn't create it all at once. Gusto natin malaman kagad yung full story. Pero ang Diyos, hindi niya gagawin yun. He doesn't create it all at once. At alam niyo po sa Bible, maraming magagandang storya sa Bible. Beautiful stories. Nauna ay parang ugly story. Diba? Naalala niyo si Abraham, pinangakuan ng Diyos na magkakaanak, pero 75 years old siya. Nung 100 na nangyari, 100 years old. Nagkaanak pa. Sabi nga nung asawa niya, hindi ba mga laos na tayo? Yeah. But God fulfilled this promise to Abraham. At the age of 100, imposible na yun, di ba? Nakaubuo pa sila ng baby nung asawa niya na 90 plus. 90 plus, nanganganak pa eh, no? Sinong... Pag ngayon nangyari yun, viral ka. Sure ako. Sure ako, viral ka. Hindi mo ikaliligaya. Promise. 90 years old, nagkaanak pa. 95 years old, nagkaanak pa. Pambihira yan, no? Wow. Diba? Si Joseph, he was betrayed. No? Betrayed by his own brothers. Sold to be a slave. Ang sakit nun. Accused of being a rapist. Imprisoned without anything na ginawang masama. Ano po? Wala naman siyang ginawang masama. But yet, it's an ugly story, but God can change the story. One day, he became the governor of Egypt. Siya ang naging pinuno ng Ehipto. God can change the story of your life. Amen po ba? Pero bago niya, pakinggan niyo ako, bago pa niya magawa yon, kapatid. But before he could ever, please, next na lang. But before he could ever change that story, anong unang dapat mangyari? God can change your story. Sorry, pakibalik lang po. But before He does, you have to change the story you tell yourself. Kung gusto mong magbagong storya ng buhay mo, baguhin mo muna ang storya na kinukwento mo sa sarili mo. Kasi paano babaguhin ng Diyos ang istorya ng buhay mo kung sa sarili mo, ang kinukwento mo, mga pangit na storya?
Before He can change your story, you must first change the story that you tell yourself. And I will end with this verse. Yesterday, in my devotion, meron kasi ako, devotion ko po kasi may app ako. I will read it, and then pag may chapter reading po yan, I will read the chapter in a day. So, nakita ko po itong, mahaba po yung chapter, pero sa buong chapter, ito po yung naintriga ako. Nakaka-intriga naman to. Nakaka-intriga naman to. Kaya nung nabasa ko siya, sabi ko, ay, sakto sa sermon ko to. Confirmation, Lord. Sakto sa sermon. Naintriga ako rito. Sabi diyan, you allowed men to ride over our heads. We went through the fire and through water, but you brought us to the place of abundance. Now, what intrigued me here is this. Itong naka-intriga sa akin dito. Yung unang salita, you allowed men to ride over our heads. Ibig sabihin nun, hinayaan mong sumakay sa ulo namin ang mga tao. Ano yun? Paano yun? Naiintriga ako dyan. Ibig sabihin, mga kapatid, pinahintulot ng Diyos na sila'y sakupin at api-apihin. Sa buhay mo ba, may mga taong naninikil sa'yo, nangaapi sa'yo, nananakit sa'yo, gumagawa ng hindi maganda sa'yo? Pinahintulot ng Diyos yun. At hindi lang yun ang pinagdaanan nila. We went through fire and through water. Mabigat na pagsubok. Pinagdaanan nila yon dahil may pagdadalhan si Lord sa kanila. Ano po sabi diyan? But you brought us to a place of abundance. Now hear me. Hear me. Kung may pinagdadaanan ka kasi may pagdadalhan ang Diyos sa iyo na mas maganda. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ikaw yung tao ngayong umaga may pinagdadaanan ka, hindi yan walang kabuluhan nangyayari sa buhay mo. May pinagdadaanan ka dahil may pagdadalhan sa iyo ang Diyos na mas maganda. Pag na-miss out mo yung plano ng Diyos na yan, kapatid, maiisip mo lang yung paghihirap na ikaw ay inapi, na ikaw ay kawawa, na ikaw ay nasa pagsubok. Kapatid, pinayagan man ng Diyos yan. Kasi may pagdadalhan siya sa iyong maganda. You have brought us to a place of abundance. Hindi sayang yung pinagdadaanan mo. Meron ba dito may pinagdadaanan? Kasi may pagdadalhan ang Diyos sa iyo na mas magandang lugar. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Pero para madala ka niya doon, kapatid, don't let other people get in your head. Litin ko. Don't let other people get in your head. Na dahil sa kanila, ikaw ay maaapektuhan. Don't let the trials put you to stop. Because this is what I believe. God has a great story for your life. Hindi ka niya binuhay para walang kwenta ang istorya mo. May kwenta ang kwento mo. Ulitin ko. May kwenta ang kwento mo. Pero para magkaroon ng kwenta ang kwento mo, pakinalam po. Kukwentuhan mong sarili mo. Mga bagay na maganda, may pananampalataya. Alam niyo, ang tao ngayon, people are suffering from mental health. Believe me, many. Because of the pandemic, because of many things. People are just silent. But their mental health is really in trouble. The most powerful stories are the ones we tell ourselves. So be careful. Anong kwento kinakwento mo sa sarili mo? Yan ang magiging totoo sa'yo. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon, sambahin natin siya. Blessed assurance, Jesus is mine.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. I know the author of tomorrow is over my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, we sing it out. I trust in God. Hallelujah, we trust you, Jesus. Oh, you never fail. You will never fail. You will never fail. Come on, we sing it out. I trust in God, Savior, the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah. If you believe in your heart that this message is for you, I'm speaking to those people who thinks that their life is ugly right now. Lord, ang pangit na storya ng buhay ko. Kaya hindi ko nga mapopost, Lord, sa my story kasi paano ko ipopost yung buhay ko kung hindi ko naman nakikitang maganda to? And you see other people's story, you envy them sometimes. Let me tell you this, God is writing a better story in your life. But you need to change the story that you tell yourself. At baka meron dito, may taong nakasakit sa'yo kasi they are telling ugly stories about you. Kinukwento nila ano ang pangit sa buhay mo, and they are hurting you. It's time to be healed. Ano po sabi sa Bible? He heals the broken heart and binds up their wounds. So whatever wounds you have today, whatever pain you have, maaring ito ay physical, may sakit ka. Niisip mo, gagaling pa ba ako? Yun nga, gumaling oh. Yun nga, gumaling eh. God can change your story. Nothing is impossible with Him. Baka ang struggle mo is your mental health today. And I believe there are many people who suffer silently sa kanilang mental health. God can heal you. God can change your story. So today, we don't want to miss this opportunity to minister to you para ikaw ilagak mo sa Panginoon. Tulad ng babae, pumilit siya, pinilit niyang lumapit sa Diyos. Lord, lapit ako sa iyo kasi gagaling ako pag nahawakan ko ang damit mo. Ano man ang ilalapit mo sa Diyos, lumapit ka sa Kanya, kakatagpuin ka niya. Naniniwala ako, God is here. As our praise team sings, if God is speaking to your heart, take that step, kapatid. Come to the altar. We will be praying. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat sa buhay mo.
God can change your story. God can change the story of your life. Hallelujah. Hallelujah. Come to the Lord. Lumapit ka sa Diyos. Tulog mo sa Kanya. Ano man ang kalagayan mo. Hallelujah. Oh, we worship you, God. You are with us today. You speak to your people, Lord. You will touch their lives right now. You are the author of our life, Lord. Hallelujah. Worship the Lord. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Come on, sing it out. My Worship the Lord. Savior, Let's worship the Lord. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. You will never fail, God. You will never fail. He will never fail. Oh, we believe you, God. In God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He never fail. He will never fail. Panginoon, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. You will never fail us, Lord God. Tulad nung babaeng dinudugo at may sakit ng 12 taon, Lord. Maaring meron dito, Lord, matagal na yung karamdaman niya. We believe, Lord, you can change that story, Lord. You are the God who can do miracles, Lord God. Nothing is impossible with you, Lord God. We put our faith in you just like that woman, Lord. Hindi namin nahayaan na ang marinig naming istorya ay istorya ng kawalan ng pag-asa, Lord. May pag-asa kami dahil buhay ang aming Diyos. Makapangyarihan ang aming Diyos. Mahal kami ng aming Diyos. At may magagawa ang aming Diyos. Anumang sakit karamdaman, we declare your healing today, Lord God. Lord, ito man ay bagay na mahirap sa taong gawin, Lord God, o sa medisinang gawin, Lord God. We believe that you are able to heal us of whatever disease or sickness we have. Kapatid, today, just believe in God. If yun ang nilalapit mo, may sakit ka ngayon, naghihimala ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos ngayon, ngayon at magpakailanman. And maybe right now, Lord, there are some people who are struggling mentally, Lord God. Maybe it's anxiety, maybe it's depression, Lord, whatever it is, Lord God. I pray for your divine touch, Lord God, upon that person today. Lord, send your peace into the hearts and minds of your people, Lord God. Fill the hearts of your people with the joy that comes from you, Lord God. So that we would live life, Lord God, not in sadness, not in, Lord God, not in anxiety, Lord, or fear, but we will live, Lord God, in faith in you, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat. Kayo po ang babago ng storya ng buhay namin. Pero bago mangyari yun, tulungan mo kami na mabago ang takbo ng isip namin, Lord. Na hindi namin ikwento sa sarili namin yung mga bagay na hindi naman nagsisilbi sa amin ng maganda. Mga bagay na negatibo na hindi nga dapat namin marinig sa iba, lalo na't sa sarili namin. Lord, teach us to filter, Lord God, our thoughts each day so that we would only hear your voice, Lord God. Speak to your people now, Lord God. Hindi mo hahayaang lalabas kami dito at babalik kami sa aming tahanan na ganun pa rin. Panginoon, ipatong niyo, mapagpala niyong kamay sa bawat isa. We need your healing, Lord. Only you can heal us, Lord God.
And we believe in you. Kapatid, manalig ka sa Diyos sa araw na to na kinakatagpo ka niya. Manalig ka tulad ng babaeng dinudugo ng 12 taon. Manalig ka na pinagaling ka niya. Lord, we declare today your healing upon our lives. Salamat po, Panginoon. And Lord, today we give you all the glory, the praise, and the honor, Lord God. Salamat po, O Diyos. And I declare your blessing upon your people, Lord God. Salamat po. Lord, sa pagtatapos po ng gawain ito, binibigay na po namin sa iyo ang lahat ng aming mga problema, suliranin, mga pinagdadaanan namin, Lord God. Nagtitiwala kami dahil may pagdadalhan ka sa amin na mas maayos na kalalagayan. Kaya Diyos, ang araw na to, binibigay na po namin ang aming tiwala at pagsamba sa iyo. Sambahin ang ngalan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen.